Yusek, Senator Bato asks the president to protect him as a Filipino citizen. Ang sabi niya, sana isipin niya na siya ay Pilipino. President siya ng sambayan ng Pinoy. Sana alagaan niya lahat ng Pinoy. Iyan ang pakiusap ko sa kanya. Your response po. Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Ano po ba yung proteksyon na pwedeng ibigay ng Pangulo kay Senator Bato if there is? Kapag kung naaresto man po siya, kung maaaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya. And what do you think about the timing nung appearance po ni Senator Bato? He appeared yesterday before the Senate after more or less 6 months. And tiyempo siya doon sa impeachment sa Congress and doon sa change sa Senate leadership. What do you think about that, Yusek? Hindi po ako makakapagbigay ng opinion patungkol po diyan dahil wala po tayong komunikasyon nung pumunta diyan si Senator Trillanes. So kung na-timingan po ito, wala po tayong personal na kaalaman. But the fact that he appeared before the Senate, you think it's a positive development? That Senator Bato appeared. I hope he will appear every time he should be asked to work and to perform his duties. Thank you, Yusek. Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, related po sa question on Senator Bato's plea to the President that the President protect him or every Filipino citizen for that matter. Nakapremise po yung pakiusap niyang protektahan siya sa posibilidad, and I quote, mag-isip-isip rin siya, referring to the President, na baka darating rin ang araw na ikaw rin, sir, ay malagay sa sitwasyon ko, malagay sa sitwasyon ni Pangulong Duterte. Ano ho ang komento ng palasyo dito? Is this a scenario that the President even thinks is possible when he steps down? Same situation and scenario as compared with the former President Duterte and Senator Bato, Being charged and arrested for a crime. and to be delivered to ICC, and to be surrendered to ICC. Perhaps hindi ho sa ICC but being charged and arrested for something, for an offense. Sana tinanong niyo muna kung anong kaso. Kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK. Ma'am, ito naman pong nababanggit nyo kanina na RA 9851. 9851. Okay. Ano ho ang official position ng pamahalaan ng Pilipinas tungkol dito sa ICC arrest? Of course, you said we do not recognize the jurisdiction of the ICC because we are no longer a member. But the fact na may arrest warrant po at ini-implement ngayon, ano ho ang official position ng gobyerno? Ang nagsampa po kasi ng kaso sa ICC ay kapwa natin Pilipino. At mayroon din po tayong obligasyon sa Interpol, mayroon din po tayong obligasyon na ang lahat ng dapat na managot ay managot. Dahil dapat din po natin proteksyonan yung mga di umano na nabiktima ng EJK. At ayon sa RA 9851 at maliwanag to sa Section 17, na kung meron na pong nakapagsimula na state or international tribunal patungkol sa pag-iimbestiga, ay pwede nating i-defer. Pwede nating i-waive yung ating karapatan at ibigay na sa international court ang pagpapaimbestiga. At yun naman din po ang sinusunod ng RA natin dito sa RA 985. Ang huli po, sabi nyo, ang mga senador, mga mambabatas sila at sana alam nila ang gagawin nila na naayon sa batas. At what point will the executive intervene pag nakikita po natin halimbawa na dapat i-implement ang warrant and the Senate is becoming yung kanlungan, ika nga sa tanong kanina, ng isang fugitive? Depende po. Ayaw ko pong ilagay muna sa sitwasyon ang gobyerno sa maaaring ganitong kaguluhan. Dahil lahat tayo dito, ang mga mambabatas, ang executive department, alam po natin ang mandato at alam po natin ang limitasyon. So wala dapat na mang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayan, Daily Tribune. Good afternoon, ma'am.
Ma'am, doon sa recent ruckus nga with sa Legislative Department, ano na lang po ang panawagan ng palasyo sa mga sambayan ng Pilipino, lalo na sa mga Duterte at Senator Bato supporters na sumugod pa sa Senado at ipakita ang kanilang galit sa gobyerno? At handa po ba ang palasyo sa mga kaguluhang ito? Galit. Kapag ka po ba, if ever mag-implement ng valid warrant of arrest or pagpapatupad ng utos ng isang korte, dapat po ba na ang mga Duterte at mga supporter ni Senator Bato ay maghasik at magalit sa gobyerno? Hindi po ba dapat tayong lahat, kahit anong kulay natin, ay dapat na tumutupad sa batas at pinapatupad ang batas? So, hindi po kinakailangang magkagulo. Alamin lamang ang batas, sumunod sa batas, at hindi kinakailangang gamitin ang puwersa. Di kailangang gamitin ang mga harassment na nagagaling sa iba't ibang kampo. Kasi po kagabi, parang si NBI Director Matibag ay namura pa ng supporters. Sino po ang nagmura? Ang supporters po Nino? nila Senator Bato no nandun sa labas ng Senado. Karamihan naman po yata sa kanilang mga supporter ay ganun po talaga ang estilo. So hindi po natin mapipigil, pero alam naman natin karaniwan sa mga Pilipino ay hindi po pala mura. Follow-up question mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Yusek, pahabol na lang po on ICC. Of course, sabi na rin po ng ibang eksperto, para maiwasan na yung mga ganitong problema on questions on enforcement of an ICC arrest warrant, is the best po talaga for the Philippines to rejoin the Rome Statute and the ICC. And sabi nyo rin naman po kanina, you're not concerned that the President would be sent to The Hague dahil wala naman po siyang kinupit na EJK. So, is it high time to review our membership or para po mag-rejoin sa ICC? Sa ngayon po ay hindi po, ang huli namin pag-uusap ng Pangulo, medyo matagal-tagal na po. Sa ngayon ay hindi ko pa po ito muling na itatanong. Ang huli niya pong sinabi ay hindi pa po magre-rejoin. So kung kinakailangan po sigurong aralin sa mga susunod ng araw, ay hindi naman po sarado ang Pangulo dyan. But sa ngayon, ang huli namin pag-uusap ay hindi pa po magre-rejoin. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, how prepared is President Ferdinand Marcos Jr. to issue, let me lay out the premise first. Kanina po sabi niyo, it's up to law enforcement agencies, but law enforcement agencies are under the executive department. Ano po yung directive na maaaring ibigay ng Pangulo in the event of a standoff between law enforcement agencies, arresting officials, and yung Senate Sergeant at Arms or the Senate itself? As I've said a while ago, I do not want to speculate on matters like that. Mahirap po mag-speculate kung mainit ang issue. Dahil kung may maibibigay tayong mensahe dito at hindi naman po ganun ang mangyayari, magkakaroon lamang po ito ng negatibong impression. Mayroon po bang attempts yung executive to have conversations with the Senate leadership apart from the meeting with the NBI last night para ma-iron out yung differences between the arresting party and the sitting senator? Sa ngayon ay wala pa po na ibibigay sa akin anumang mensahe patungkol po dyan. Sunod na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Times. Hi, Yusek. Yusek, naging maugong na naman po ang usapin sa cabinet revamp. Kabilang po dito yung sinasabing resignation di umano ni DICT Secretary Aguda, although he already denied this. Pero may mga umugong din po na pati si acting DBM Secretary Toledo at DILG Secretary Remulla ay nasa chopping block daw po. Has the President mentioned anything about making changes in his cabinet? Sa ngayon po ay wala pa rin pong ipinapaabot sa atin na update. Pero kapag mayroon, ibibigay ko po agad sa inyo. With everything that's happening now, Yusek, is the President's trust and confidence in his cabinet secretaries still fully intact? Yes. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, on the impeachment vote, ano po yung reaksyon ng palasyo doon sa naging result nung numero sa House of Representatives kahapon? Sa ating pagkakaalam, ang pinakahuling tala ng botohan na para ma-impeach ang Vice Presidente ay 257. Okay?
Nagdesisyon po ang House of Representatives at nakita malamang nila ang mga ebidensya, sabi nga nila ay mas dumami pa ang sumang-ayon na ma-impeach sa pangalawang pagkakataon ang Vice Presidente, at ito marahil ay ayon sa mga nakita nila na mga documents or mga ebidensya na maaaring maging dahilan para ma-impeach ang Vice Presidente. At sana kapag ito ay napunta na rin sa Senado ay maging patas ang mga manghuhusga, ang mga senador natin, para ito naman ay sa taong bayan. So nagsalita na po ang House of Representatives at ito po naman ay kanilang trabaho at hindi po ito sinasaklawan ng Pangulo. Gaano po kakumpiyansa ang Malacanang na magpapatuloy ito sa isang actual trial sa Senate given the recent changes sa Senate leadership kahapon po? Trabaho po ito ng Senado. So, hindi po manghihimasok ang Pangulo. Nasa Senado na po yan, nasa kamay na po yan ng Senado. At kung ano man po ang gagawin nila dyan, kung ito po ay papabor para sa taong bayan o papabor lang sa iisang tao, bahala na po ang taong bayan na humusga para sa kanila. Ma'am, on the cabinet changes, ngayon po pumapatak, exactly 1 year ago yung election. So ngayon po maglalaps yung 1-year ban on those who ran in the 2025 midterm election. Sino-sino pong mga kumandidato yung itatalaga ng Pangulo sa kanyang gabinete or other agencies? Siguro kapag meron na po akong listahan, ibibigay ko po agad sa inyo. Ayokong pangunahan ng ating Pangulo. Pero kasama po ba si dating Interior Secretary Ben-Hur Abalos? Hindi ko po masasabi sa ngayon. So, mga kailan po? Pero at least, ma'am, can you at least confirm if talks are already underway? And at least ilan yung tinitignan nating mga dating kumandidato na hindi pinalad na maaring i-appoint? Kaya love kita Kate. Wala pa. Ibibigay ko yung update sa inyo. Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, just to clarify, sabi niyo bahala na po yung Senado tungkol dun sa impeachment since na-impeach na si VP Sara doon sa House. But for the record, the palace is for the holding of a trial given na may mga rumors nga na baka nga hindi mag-hold ng trial given the leadership change. So is the palace is for the holding of the trial? Ayokong sabihin na the palace is for the holding of the trial. Ganito po ang gagawin natin. Alam po natin, since the time na nagpaumpisa ang Pangulong magpaimbestiga sa flood control mess, ang sabi niya, managot ang lahat na managot. So, hindi naman po pwede maging exemption, no? Or ma-exempt itong impeachment trial. Dahil kung may dapat na mapanagot, ay dapat na managot. So, pangkalahatan po, sa lahat na maaaring may akusasyon, so dapat lamang po na magkaroon ng pagdinig, malaman kung anong katotohanan, hindi para husgahan agad ang sinuman.